Bihira po yung hindi nakakakilala kay Alice Cooper, the grandfather of shock rock. Siya po yung kumanta ng sikat dito sa atin sa Pilipinas na I Never Cry. At yung mga kaedadan ko siguro, alam po yung kantang yan. So I Never Cry. Siya rin yung kumanta ng isang famous song na Guilty, Alice Cooper Goes to Hell, noong 1976. At although po na ito pong si Alice Cooper grew up in the church, he strayed from his Christian roots over his 50-year career as a performer. Siya po ay lumaki sa church, pero lumayo siya sa kanyang Kristyanismo, sa kanyang mga pinanggalingan na grupo ng Kristiyano sa loob ng 50 taon. And then ito po ang kanyang testimony. Ang sabi po niya is, lumaki ako sa isang Christian household, sa isang Kristiyanong pamilya. At ang tatay pala niya ay isang pastor at evangelist. Yung tatay niya, daddy niya is a pastor and was an evangelist for 25 years. And lagi po siyang kasama noon ng kanyang tatay to do missionary work with his dad sa Arizona. Ang kanya pong lolo ay pastor din for 75 years. Grandfather was a pastor for 75 years. And yung kanyang biyanan is also a Baptist pastor, yung father-in-law. So, sabi niya, lagi niyang tinutukoy ang kanyang sarili bilang the real prodigal son. Dahil siya po'y umalis sa Panginoon at pinabayaan siya talaga ng Panginoon na gawin ang lahat. At pagkatapos siya ay bumalik sa Panginoon. Ang sabi po niya ay ganito, kung nasa mundo ka at na-realize mo na lahat ng uri ng kotse nasa iyo, malaking bahay, saka mo malalaman na hindi yon ang sagot. Na walang kwenta ang lahat at yun lamang ang wakas ng lahat. At sinabi niya, materialism doesn't mean anything, according to Alice Cooper. A lot of people say that there's a big God-shaped hole in your heart, and when that's filled, then you really are satisfied. Sabi niya, I think that's where I am right now. And I'm very young in the faith even though I grew up in it. Ang nag-interview po sa kanya ay si Pastor Greg Laurie. Sabi niya sa kanyang interview, yung po kanyang asawa ay nagsabi na hihiwalayan na siya. Doon po siya nag-isip, sabi niya. Yun ang ginamit ng Panginoon para po siya magising. At ang ginawa daw po niya ay yun daw pong rock, yung bato. Yung bato po yun, yung drugs, yung droga. Kanya pong ipinlash doon sa toilet at natulog siya ng walang bangunan for 3 days. At pagkatapos, siya na po'y nag-umpisa ng kanyang asawa na mag-church. Sabi niya, one of the deals of my wife was we start going to church. And then they went back to the church, and that's when he realized that God is calling him to serve God, to serve Him. And after that, sabi ni Alice Cooper, he noted that his lifestyle immediately changed after his salvation. So agad-agad, bigla siyang nagbago. Sabi niya, iba na ako. Sabi niya, hindi ko na gusto yung dati kong gusto at naging bagong nilalang siya. And then sabi niya, it is because God opens your eyes and it's supernatural. Pag ikaw ay naligtas, bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata at ang karanasan mo ay hindi natural. It's supernatural. When the Lord opens your eyes and you suddenly realize who you are and who He is, it's a whole different world. Pag binuksan ng Diyos ang iyong mata, ay makikilala mo kung sino ka talaga at kung sino ang Diyos at magiging ibang-iba na ang iyong mundo. And then after that, nagpabaptize siya at siya po'y nagpa-member sa church and sabi niya, I want to give up my career as Alice Cooper. So nagigilty siya. Sabi niya, ayoko na mag-rock. Ayoko na magkumanta ng mga
music, na rock music. Ngayon, sinabi niya sa kanyang pastor yon. Sabi niya sa pastor niya, "Pastor, I think I got to quit being Alice Cooper now." Sabi ng kanyang pastor, "Really? Do you think God makes mistakes? Inilagay ka dyan ng Diyos, He put you in the exact camp of the Philistines and you are basically the leader. Now, what if you're Alice Cooper, but what if you're now following Christ and you're a rock star but you don't live the rock star life?" Sabi niya, mag-isip ka, pwede ka namang maging si Alice Cooper na andoon pa rin, singer pa rin, pero hindi ka na namumuhay bilang dating Alice Cooper. You could become a testimony. And that's why he continued to pursue his career in rock and roll as a Christian, but not singing yung mga lyrics na makamundo. So siya pa rin ay kumakanta, but ang kanta niya ay para na sa Panginoon. By the way, Alice Cooper is not a woman. No? Baka sabihin ng iba, bakit Alice? Akala ko rin noon, babae, si Alice Cooper. And then I realized na si Alice Cooper pala ay lalaki. And in our text today, we can see names of women sa ating genealogy. And unusual po ito para sa isang Hudyo na gaya ni Matthew, na isang manunulat, nababanggitin ang pangalan ng babae. Because of the Jewish culture, during that time, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, mababa ang value ng mga babae and they are usually not mentioned when it comes to genealogy. Hindi talaga binabanggit ng mga pangalan ng babae dahil yun talaga ay kultura nila na maliit lang ang pagtingin sa mga babae. But knowing that Matthew was the writer of this book, Matthew somehow saw the need to mention the names of some women. Extraordinary because yung mga manunulat, historians ng mga Hudyo, hindi talaga binabanggit ang mga pangalan ng mga babae. And this probably shocked the world of the Pharisees, the world of the hypocrites, who think that they are more righteous than other people, especially women. And I think that Matthew included these names, because he himself experienced the hypocritical shaming of the Pharisees. Kasi po si Matthew was a former tax collector. Siya po ay maniningil ng buwis. When God called him to go with the Lord Jesus Christ in his mission, he was a rich tax collector. And tax collectors during their time, yan po ay inuusig ng mga Pharisees. Sila ay tinutuya at sinasabing sila ay makasalanan at sila ay walang karapatan na mabuhay bilang Hudyo. Sila ay outcast of the religious world of the Jews. So hindi po sila tinatanggap na sumamba sa loob ng church, sa templo ng mga Hudyo. Dahil ang tingin sa kanila ng mga Pharisees, ng mga Levites, ng mga priests, they were unclean. Sila'y marumi. Maruming tao sila. Wala silang karapatan sa biyaya ng Diyos, wala silang karapatan sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos, wala silang karapatan bilang makabahagi sa mga blessing ng Diyos. Sila'y dapat sumpain at dapat sila ay patayin agad ng Diyos. Yun ang tingin sa kanila, rubbish, basura sa lipunan. Wala silang karapatan na kahit anuman para tumanggap ng biyaya ng Diyos. So this genealogy is noted for the unusual presence of women. And ang tawag ko po dyan is unnotable women in the genealogy of the Lord Jesus Christ. Biruin mo, banggitin mo pa sa angkang pinagmula ng Panginoong Hesus na banal, na Diyos na nagkatawang tao, Diyos na manunubos, ang pangalan nitong mga babaeng ito na walang magandang halimbawa sa kultura ng mga Hudyo. And then we will see, ating po tatalakayin, makikita natin
Ang ating tema ngayon ay yung the just and gracious character of God seen in the genealogy of Jesus. Ang makatarungan at mabiyayang katangian ng Diyos na makikita natin sa talaan ng angkan ng Panginoong Heso Kristo. And the first, before that we proceed, no? Before we proceed, tayo po ay mag-pray at tumingi ng karunungan sa Panginoon. Aming Diyos na makatarungan sa lahat at mabiyaya sa lahat. Nadalangin ko po na pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming pong tutunghayan sa umagang ito. We pray that your words be explained and be revealed. Your will from your word will be revealed to us this morning. And as your children, ay kami po'y sumunod sa anumang ipapagawa mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kayo po, Ama, ang aming pag-asa at ang pananampalataya at ang pagtitiwala na ang banal na Espiritu ang magmamanifest at magbibigay sa amin ng karunungan all throughout these studies of your word. Salamat po ng maraming, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. The just and gracious character of God seen in Jesus' genealogy, the first thing that we can see, na ating makikita na mabiyayang katangian ng Diyos is that God is no respecter of persons. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng kahit sinong tao. Ang tao ay nagtatangi. Tayo, mahilig tayong mag-differentiate between guwapo, between pangit, between maganda at between hindi, between rich and poor, between educated and non-educated. We distinguish people, and we tend to choose to be identified with those who are same with us. So parang kung kapareho natin, mas madali tayong maki-identify. Pero kung hindi natin kapareho ang isang tao, isang mababang uri ng tao, yung mga nasa kalsada, parang hindi natin sila makausap. Kasi parang mas mataas ang tingin natin sa ating sarili, and they are not worthy to mingle with, no? To communicate to. Kasi nga, hindi sila katapat ng ating pagkatao. Well, even yung bata at matanda. Minsan, pag ang bata nagsasuggest sa matanda, ayaw nating tanggapin kasi bata pa siya. Wala pa siyang karanasan, wala pa siyang wisdom. So, ganun ang tao. But God is no respecter of persons. And ito yung notable women na included. Sila po ay talagang, kung tutuusin, ay kung sa pananaw ng tao, ay parang hindi katanggap-tanggap sa lipunan at sa tao. Ito pa sabi sa verses 1 to 6. Sa Tagalog, paki-flash yung English. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah at ang mga kapatid nito. Naging anak naman ni Judah kay Tamar. Parang isiningit, no? Bakit kailangang banggitin si Tamar? Samantalang sa ibang mga banggit, wala nang banggit sa babae. Pero mayroong kasing gustong iparating si Matthew. Naging anak ni Judah kay Tamar, isang babae, sina Perez at Zerah. Naging anak ni Perez si Hezron, at naging anak ni Hezron si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Naason, at naging anak ni Asom si Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Rahab ulit, no? Bakit binanggit si Rahab? Babae yon. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. Bakit binanggit si Ruth? May meaning yan. At naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David. At naging anak ni David sa asawa ni Uriah, si Solomon. Now we got to look at the biography of these women. And we can see that God doesn't respect, or is a no respecter of persons. It's not only showing na may lugar ang mga babae sa bagong tipan, sa New Covenant. So it's not only that. Kasi nga sa mga pagan at saka Jewish culture noong panahon yon, maliit ang paningin ng mga tao sa babae. At noong ang panahon na yon, alam mo ba na may mga Hudyo na nananalangin na, Panginoon, salamat, hindi ako isang hintil, hindi ako alipin, at hindi ako babae. Ganon. Mga Hudyo, ganon ang prayer ng pasasalamat. O, salamat na hindi ako
outcast, hindi ako isang hintil, hindi ako isang alipin, at hindi ako isang babae. Salamat lalaki ako. Ganon kaliit ang tingin ng mga babae. Pero sa kabila noon, mas mataas ang tingin naman ng mga Hudyo kaysa sa mga pagan, sa babae. Kasi sa mga pagan, ang babae talaga parang laruan lang, kagamitan. Pero sa mga Hudyo naman, may bahagi pa rin sila sa pamilya na mataas na tingin. Pero sa lipunan, mababa. Pero sa pamilya, sila yung binibigyan ng importansya, lalo na sa pangangalaga sa pamilya. Tingnan natin sino itong mga babae. First is Tamar. I call her the liar. Tamar the liar. If you will study the life of Tamar, sasabihin mo, bakit siya kasali dito? Sa lahi ng Panginoon Jesucristo. Si Tamar po, ang buhay niya ay makikita sa Genesis chapter 38. At ito pong kanyang narrative sa buhay niya ay bizarre, ang tawag nila, bizarre story regarding one of Joseph's brothers, Judah. Si Judah po, na kapatid ni Jose, kung natatanda ninyo, si Jose ay yung pangalawa sa bunso na nagdala sa mga anak ni Jacob sa Egypto. Di ba si Jose yung gobernador, naging governor, kaya the Prince of Egypt. Kapatid ng Prince of Egypt na si Joseph, si Judah, na siya ang naging pangunahin sa magkakapatid. Dahil si Judah ang nakaisip na ibenta si Joseph doon sa mga Ismailites para dalhin sa Egypt. Ngayon, si Judah ay may mga anak at isa sa asawa ng kanyang mga anak ay si Tamar. Si Judah ay may anak na ang pangalan ay si Er. At ang ginawa po ni Judah at ng kanyang asawa na si Shua, inihanap po nila ng asawa si at nakita nila si Tamar. Pero si po ay namatay na hindi naanakan si Tamar. So, kasi po si ang sabi sa Genesis chapter 38 verse 7, si na asawa ni Tamar ay masamang tao sa paningin ng Diyos, kaya kinuha ang buhay, pinatay ng Diyos. At dahil po hindi po naanakan si si Tamar, ang kultura sa kanilang lahi ay dapat na yung kapatid ng namatay ang magiging asawa ng nabalo. Dahil kailangang maanakan nung namatay na kapatid yung balo. Kaya ang napatapat na may responsibility na magkaanak kay Tamar ay si Onan. Yeah, siguro pamilyar na kayo kung anong ginawa ni Onan. Si Onan, na ayaw niya. Kasi ang mangyayari sa kultura nila, pag naanakan ni Onan, si Tamar, hindi niya anak yon. Anak yon nung namatay. Para magpatuloy yung lahi nung kanilang angkan. So, maaanakan niya si Tamar, pero dahil para sa kanyang kapatid, yung anak niya, hindi kanya yon. But anak yun ng kanyang kapatid. That's the culture of the Levirate marriage sa mga lahi ni Levi. Kasi di ba si Levi ay pinili nga ng Diyos. Kaya ganun ang kailangan magpatuloy ang lahi. Ang nangyari, ayaw ni Onan. Sabi ni Onan, ayaw kong anakan ang aking hipag. Kasi hindi naman akin yun eh. May sarili naman siyang lahi. Ba't ko lalahian yung anak, yung asawa ng aking kapatid? So, ayaw niyang sumunod. At dahil doon, pinatay ng Diyos si Onan. Namatay din si Onan. So, dalawang beses nang nabalo si Tamar. Wala siyang anak, nag-iisa. At ayon sa kultura, si Judah ay dapat na mag-provide uli ng isa sa kanyang mga anak para asawahin si Tamar at mangalaga kay Tamar at magkaanak si Tamar. Para kay dalawa na. Dalawa na aanakan. Kasi yung isa ay para kay at yung isang anak ay para naman dito kay Onan. Kasi namatay din si Onan eh. So, that's the culture. Sabi naman ng iba, it's for lang. Kasi si lang ang unang asawa. Nevertheless, ang sabi ni Judah, natakot si Judah. Kasi sabi ni Judah, namamatay ang anak nito eh. Namamatay ang anak ko pag inasawa si Tamar. So ayaw na niya. Sabi ni Judah, stop na ako. Ayaw ko ng
pa rin yung ating kultura, yung aming kultura, hindi ko nabibigyan ng asawa si Tamar. At nanatili si Tamar na balo. Ito ang ginawa ni Tamar. Ito ang ginawa. The story takes an odd turn. Kakaiba ang nangyari. Namatay ang asawa ni Judah. Nabalo si Judah. So balo rin si Tamar. Di ba? Nabalo si Judah, nabalo rin si Tamar. Balo talaga si Tamar dati na. Namatay ang asawa ni Judah nung biyanan. At ito ang ginawa ni Tamar. Yung ginawa ni Tamar, nagpanggap siyang isang bayarang babae. Nagpanggap siyang isang harlot, isang prostitute. At pagkatapos, nag-offer siya ng service kay Judah. Noong panahon na yon, uso yung mga ganong harlot sa Israel. Si Judah, marahil ay lasing, umayag. At nasipingan niya si Tamar. Masamang babae. Bakit siya nandyan? So we will judge this woman. Why is she in the genealogy of the Lord Jesus Christ? So pagkatapos ng 3 buwan, nabuntis si Tamar, at ang ginawa ni Judah, hindi niya kilala kasi na yun si Tamar, nagpapanggap pa rin siya na siya yung harlot. Sabi ni Judah, patayin yung babaeng yan. Kasi masamang babae yan. Akala niya hindi siya ang ama, ang tatay. Kasi bawal sa babae noon ang mabuntis ng walang ama. Yun ang kultura. Hinahanap siya ng tatay niya, wala. Prostika, patayin. Alisin niyan sa Israel ang ganyang masamang babae. Pero ang ginawa ni Tamar, itinago pala ni Tamar yung mga gamit ni Judah nung gabing magpanggap siya na isang prostitute. Ang sabi ni Tamar, hindi niyo po ako maaaring patayin kasi anak niyo po ang aking dinadala. At ito po yung inyong tungkod, andito po ang inyong seal, yung pantatak at accord, yung tali, yung pamigkis ninyo. At nagsisi si Judah at siya naman po ay balo, naging asawa niya yung kanyang manugang na si Tamar. At nanganak po sila ng kambal. Yun po ang sinasabi, Judah beget Perez and Serah by Tamar. Si Perez at si Serah, kambal yan. Parang yung kambal ni na dalawa. Babae nga lang yung kambal nila Brother Robert. Pero ito naman, lalaki. At si Perez ang naging ninuno ng Panginoong Jesucristo. Through the line of Perez, he begat Hezron, and Hezron begat Ram, at nagpatuloy yung genealogy ng Panginoong Jesucristo. Now, Matthew was showing us, Matthew is most probably showing to his readers. Kasi po, ang sulat po ni Matthew ay specifically addressed sa mga Hudyo. Talagang nasa isip ni Matthew, nung isulat niya yan, dahil siya isang Hudyo, ito'y mabasa ng mga Hudyo. At ang mga Hudyo na mga mapagpainbabaw, mga hypocritical, na kunyari ay sila ang mas banal kaysa iba, ay mamulat na hindi ang Diyos tumitingin sa panlabas na anyo o dun sa performance ng tao. Gagamitin niya ang Diyos kahit sinong gusto niyang gamitin at pwede niya iyong baguhin. And most probably, of course, nagbago naman si Tamar. We don't say that Tamar, after that, continued in her prostitution. So, pinapakita po rito ni Matthew is that our king, the king of the Jews, the king from the tribe of Abraham and David, ang isa sa kanyang mga pinanggalingan ay hindi niyo kagaya na nagbabanal-banalan. Isang tao na sadyang makasalanan at hindi nagpanggap na matuwid sa tingin ng Diyos. So this is a testament to God's prevailing mercy. For even the most flawed and sinful of men can be used by God and be blessed by God, not because of their merit or performance, but because of His grace and the power of repentance.
Ito'y patotoo sa kahabagan ng Diyos, na kahit sinong tao, kahit ano ang nakaraan niya, ay pwedeng magamit ng Diyos at pagpalain ng Diyos at maging pagpapala sa ibang tao, hindi dahil sa sarili niyang katuwiran, kundi dahil sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng pagsisisi. Ikalawa, tingnan natin si Ruth. Who was Ruth? Who is Ruth? Sino ba si Ruth na binanggit naman dyan? Ituloy natin. Yun sa genealogy. Saan man bigat Boaz? Boaz by Rahab. Si Rahab muna, unahin natin. Who was Rahab? Sino ba si Rahab? Again, magugulat kayo kung sino itong si Rahab. Si Rahab po ay hindi Israelite. Hindi siya kabilang sa Jewish nation. Hindi po siya isang bayan o kabilang sa bayan ng Diyos. At siya rin ay isang prostitute na naman. Multiple times, binanggit sa Bible si Rahab as a harlot, as a prostitute. Joshua chapter 2 verse 1, Joshua 6, 17 and 25, James o Santiago 2, 25, Hebreo 11, 31. May mga defenders po ang ibang region na sinasabi, lalo ang Catholic, no, ayaw nila kasing parang bakit may kasamang ganoong masamang tao sa genealogy ni Jesus Christ? So, si Rahab daw, ayon sa kanila, ay innkeeper lang. O may-ari lang ng bahay na ginagamit ng mga prosti. Manang lang yan daw. Manang daw siya. O yung benefactor o yung funder or financier ng mga prosti. Pero hindi siya talaga prosti sa sarili niya. Pero ang Hebrew word po na ginamit patungkol po sa kay Rahab ay Zuna. Zuna. Which means literally a harlot. Zuna. At ang sa New Testament, pag binanggit naman kung sino si Rahab, ang gamit sa kanya ay porne. Yung kanyang title, si porne. Porne siya. O porno. Doon galing yung salitang pornography. At itong mga salitang ito ay malinaw na inilalarawan si Rahab bilang isang hostess. Sa atin, hostess, maganda lang naman itong una, di ba? Hostess. Pero sa iba yung hostess. Pero ang masama sa atin talaga yung word na prosti. Ngayon, maganda na. GRO. Diba? Pinapaganda nila yung term. Pero the same. Now, hindi natin itatry na ilaga natin yung kanyang occupation. Kasi that's what the Word of God says. But tingnan natin kung ano ang nangyari after na siya nag-profess ng kanyang pananampalataya. So ito pong si Rahab ay isang Canaanite na kalaban ng Israel. At kung matatandaan ninyo, yung pong mga spies, 12 spies, when they went to Canaan, doon sila nakitira kay Rahab. So kasi sasakupin na nila ang Canaan at ang city na una na kanilang dapat na talunin ay yung city of Jericho. Ang Jericho ay may wall. Diba kaya doon sa Bible mayroong wall of Jericho na inikutan nila at gumuho pagkatapos ng 7 times na pag-ikot nila. Dahil ang Diyos ang nagpaguho. Pero kailangan nilang mag-spy muna kung sino ang mga tao doon, kung ano ang kanilang ginagawa, kung ano yung kanilang itsura, kung gaano sila kalakas, para mapagandaan ng mga Israelites. From Egypt yan, from Egypt, kailangan nilang talunin yan. Kasi pinangako ng Diyos na magiging kanila ang lupain ng Kanaan. Pero yung pangako na magiging kanila ang lupain ng Kanaan, hindi po ganun kasimple. Papatay sila. Yun po yung paraan. The promises of God are true, but the process sometimes is hard. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng kahit ano na bagay, material man o anumang bagay na kayamanan o anuman o kahit edukasyon nang hindi dumaan sa proseso. Hindi ka naman biglang patatalinuhin lang ng Diyos biglang yung parang si Redford Wright na siya ay katulong tapos nadulas.
nauntog. Nung siya gumising sa ospital, naging Inglesero. Hindi ganun. Sabi sa doktor, who are you? Tapos nauntog uli, bumalik. When God promises something, we are to undergo the process of accumulating those promises or angkinin natin o isakatuparan natin yung promise na yon sa pamamagitan din ng instruments. So God uses instruments. And God used an instrument here in Rahab. Tinatanong ko lang, paano kung si Rahab ay hindi nakipagkaisa sa 12 spies? At hindi itinago ni Rahab yung 12 Israelite o mga espiya at isinumbong sa mga authorities. Kasi ang ginawa ng mga authorities ng Jericho, nalaman nila na may tao doon sa bahay ni Rahab. Kasi nakadikit sa wall yung bahay ni Rahab. So doon lang sila nag-stay para, madali silang makatakas. Kung nasa loob kasi sila ng Jericho, mahaharangan sila ng maraming gwardya. O madali silang madakip. So dahil nandoon sila, si Rahab ay may bahay doon sa wall, and sabi ng mga ibang Bible scholars, it's because of his occupation. Kasi innkeeper din siya, at the same time, harlot din. So kailangan madali accessible yung bahay ni Rahab sa mga customer. Kaya itong 12, nagtago doon sa bahay ni Rahab, and Rahab lied to authorities. Pumunta roon ang mga sundalo ng Jericho at tinanong, balita namin may tao dyan sa bahay mo. Itinago ni Rahab yung 12 spy sa mga dayami at sinabi, wala rito, tingnan nyo, wala sila. At nakaligtas yung 12 spies. Para naman sabi po ni Rahab, naniniwala ako sa inyong Diyos. Naniniwala ako na maaangkin ninyo ang aming bayan at matatalo nyo kami. So Rahab developed her faith while yung mga Israelites ay naglalakbay kasi bali-balita eh. Nababalitaan niya na pinabuka ng Diyos na si Yahweh ang dagat na pula. So balita yan sa lahat ng mga tao noon kasi siyempre naglalakbay ang mga tao. So Rahab most probably heard about the power, about the miracles of Yahweh. At nabalitaan din ni Rahab na pinakakain sila ng Diyos, ng pugo at ng pugo at mana. Umuulan lang, kami dito naghihirap magtrabaho para mapakain yung anak ko at ang pamilya ko. Rahab loved her family so much. Gusto niyang maligtas din ang kanyang pamilya. Mahal na mahal niya lahat. Responsable siya. Kahit siya isang babaeng makasalanan, responsible naman siya sa kanyang sariling pamilya. At dahil sa mga nangyari na kanyang nabalitaan, Rahab's faith was developed. And she expressed that faith to the spies. Ang sabi niya, pwede ba na pagka-aangkinin nyo na ito, iligtas nyo ako at ang aking pamilya? Kasi kawawa sila, papatayin niyo sila eh. Ang lahat ng kasambahay ko, inyong spare, wag nyo kaming patayin. Yun po ang akin lang hiling sa inyo. At tinupad po yun ng 12 spies. Ang sabi ng 12 spies, sige, pag salakay namin dito, pag may nakita kaming pulang lubid na kulay pula na court, yun ang bahay mo. Aming sasabihin sa lahat ng kawal na huwag niyong patayin ang mga nasa loob, bagkus kunin ninyo at isama at iligtas. At yun ang nangyari. And then sabi ng mga Bible scholars, si Boaz ay isa sa 12 spies. At kinuha ni Boaz si Rahab bilang asawa at si Rahab ay naging ninuno ni Haring David na naging hari ng Israel na pinaka-famous na hari aside from King Solomon. So God is in the business of of finding His elect and going to them wherever they are, kahit saan naroon ma-elect. I do believe that there are people who are elect by God from all religions, from all nations, from all denominations. Ang Diyos po ay may hinirang
At yung mga hinirang ng Diyos ng yan, gagawa ang Diyos ng kasangkapan para sila mapuntahan, maipangaral ang salita ng Diyos, even from the Old Testament, yung mga words from the prophets, papaalam sa kanila yon at sila'y mananampalataya dahil sila'y elect. They didn't believe because they just want to believe and want to be saved. They believe because God wants them to be saved, because God elects them unto salvation. Before the foundation of the world, included these prostitutes. Rahab's sinful past makes her faith in God and subsequent life transformation even more amazing. Of course, after she became the wife of Boaz, she believed in Yahweh and she learned the precepts of Yahweh and she obeyed the commandments of God. Because yung change po ng buhay ay result lang ng salvation. Diba? Changed life is not the means to salvation but the result of salvation. Those who are in Christ are new creations. Pag nakay Kristo ka na, naging bagong nilalang ka, result yun ng pagiging kay Kristo. And you will become a new man and a new woman. Kaya nga pa sa Diyos, no, walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kahit anong samang tao, kaya niyang baguhin. Walang masamang tao na to the max, na gaya ng Hitler. Kung babaguhin ng Diyos si Hitler, God can change the heart of Hitler. God can change the heart of President Marcos. God can change the heart of just anybody if He wants to. God can definitely change your heart if He wants to. And if you are unsaved, you will be saved. So kaya niyang baguhin ang kahit anong samang buhay at gamitin para sa kanyang mabuting layunin. Rahab is one of those. We don't judge the outsiders of the church. We judge those who claim that they are Christians because they are not bearing fruit. But we don't judge the outsiders. Kung hindi pa sila nakakaalam sa katotohanan, hindi mo alam kung malay mo na ikaw pala ang instrumento dyan, di ba? Kung hindi pa sila nakakadalo ng church, malay mo isang araw, maging regular attendee yan. So that's why I don't judge people based on outside or external or outward appearance. Kahit anong samang tao, kayang baguhin ng Diyos, kahit pa si Kapitan Notaryo. Another gracious character of God's seen in Jesus' genealogy is this. Inuna natin kasi si Rahab. Tingnan natin si Ruth. Sino ba si Ruth? Si Ruth ba? Mabait si Ruth dun sa kwento, di ba? Kasi sabi ni Ruth sa kanyang biyanan na si Naomi. Kasi si Naomi at yung asawa niya, nagkaroon ng tagutom sa Israel. So ang ginawa ni Ruth, ni Naomi, na biyanan ni Ruth at ng asawa niya, pumunta sila sa Moab. Ang Moab ay isang bansang kaaway ng Israel. At ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy, Leviticus, Deuteronomy at Numbers, pinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa ng mga Israelite sa hindi Israelite. So wag na huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kalahi sapagkat kayo ay pasasambahin nila sa ibang Diyos. Dahil iba ang kanilang paniniwala, iba ang kanilang relihiyon. Iba ang kanilang lifestyle, iba ang kanilang kaugalian. So when you marry a non-Israelite, they will drive you to forsake the true God. And they will entice you to worship their deities who are not true gods. Lagi pong may labanan between the Moabites at saka Israelites from the 13th century. Talagang lagi silang naglalaban. At noong naroon na po, yung pong mag-asawa ni Naomi, nag-asawa yung anak ni Naomi, si Ruth ang naging asawa, isang Moabite. Pero ang problema, namatay yung kanyang anak, namatay din yung asawa ni Naomi, naiwan na lang si Naomi at gusto na niyang magbalik sa Israel. So may dalawang
may dalawang manugang si Naomi, si Ruth at yung isa. Pero pinili nung isa na humiwalay. Kasi sabi ni Naomi, patay na rin lang ang aking asawa, tapos patay na rin ang asawa ni Ruth. So yung aking anak, patay na rin. So babalik na lang ako sa Israel. At doon ako mamumuhay. Pero sabi ni Ruth, ako po'y sasama sa iyo. Ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. Ang angkan mo ang magiging angkan ko. Ang pamilya mo ang magiging pamilya ko. At iiwanan ko na ang aking buhay. Ang aking pamilya. Ang lahat sa akin. At sasama ako sa Israel. And probably Ruth also already has faith in the God Yahweh. Alam po ba niyo mga Moabites, ang sinasamba nila ay si Molech. Si Molech po ay represented or depicted na isang tao na may hawak na panusok, sibat. Isang tao na may hawak na sibat pero bakal yung sibat. At ang tawag po sa kanya ay God of War. Ang paniniwala ng mga Moabite, pagka nagagalit si Molech sa kanila, ipinatatalo sila sa mga kalaban. At pagka natutuwa si Molech sa kanila, ay nananalo sila sa laban. At ang ginagawa po ng mga Moabites, pag sila'y nakahuli ng mga Israelite, iniaalay nila sa kanilang Diyos-Diyosang si Molech. Pinapatay nila doon sa harap ng dambana. Yun ang kanilang handog sa kay Molech, para matuwa si Molech. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Yahweh na Diyos ng mga Israelite, na ating Diyos, na Ama ng ating Panginoon Jesucristo, na huwag kayong makikipag-asawa sa mga yan. Kasi dadalhin nila kayo sa ibang Diyos. But Ruth was different. Instead of remaining as worshiper of Molech, Ruth chose to go to Israel, to go with Naomi, and to worship the true living God. At alam niyo kung ano yung nangyari. Pumunta si Ruth, tapos siya nakikipamayan, nalaman niya na si Boaz ay kamag-anak ni kinsman's redeemer. Ibig sabihin, pwedeng si Boaz magbigay ng asawa ni Ruth, o pwedeng si Boaz ang kinin si Ruth bilang asawa. Pero si Boaz, isang religious Jew. Ayaw niya ng Jewish. Pero ang ginawa ni Ruth, naging masipag siya, nakipag-ani siya ng trigo, tapos nakita siya ni Boaz na nagpapansin, kumbaga. At nakita siya at naging asawa ni Boaz. And then Ruth nagkaanak sila si Obed. Si Obed ang ubod ng saya. Dahil na panganak niya si Jesse. At si Jesse ang tatay ni Haring David. So baga si Obed ang lolo ni King David. Anak ni Obed si Jesse na pinuntahan ni Samuel sa Bethlehem. Dahil sabi ng Diyos, may pinili na ako roon. Ay sa anak ni Jesse, pumunta ka roon, papalitan ko na yung si Haring Saul kasi masuwayin sa akin. Pumunta ka roon, buhusan mo ng langis ang isang anak ni Jesse. At binuhusan niya ng langis ang pastol na si David, na hindi present doon sa pamimili dahil bata pa. Sabi ni Jesse, okay lang, nandito na yung aking mga anak na mga matatanda na. Wala doon. Sabi ng Diyos kay Samuel, wala diyan, pinili ko. Kasi tumitingin si Samuel doon sa tikas . Sabi ni Samuel, baka ito na. Samuha. Baka ito na. Pero hindi pala. Sabi ni Samuel, meron pa bang anak? Lahat na lang nakitingnan ko na. Pero sabi ni Yahweh, hindi sila. Pinatawag si David na isang binatilyo. At sabi ng Diyos, siya ang iyong buhusan ng langis sa aking pangalan, siya ang aking pinili na magiging hari ng Israel. You see, Ruth became the grandmother of King David. And the Lord Jesus Christ is from the king of Israel, King David. We don't judge the outsiders. We may not know that what God is in store for them in His kingdom.
Isa pang mabiyayang karakter ng Diyos at makatarungan din na karakter ng Diyos na makikita natin sa Jesus genealogy ay ito po. God overrules evil for good. Dinadaig ng Diyos ang kasamaan para maganap ang kanyang kalooban. So talagang may kasamaan. Lahat ng tao, lalo't wala sa Panginoon, masasama lahat. Walang mabuti, wala kahit isa. No one is righteous, not even one. Only those believers who accepted the Lord Jesus Christ, who professed in faith in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, are exempted from the judgment. Lahat ng tao, walang karapat-dapat. Pero kahit yung masasamang tao, gumagawa sila ng masama, yung pala, yung ginagawa nilang masama, ay para din sa ikabubuti natin. And think about it. Si David, binanggit dyan, nagkaanak siya kay, yan. And Jesse begat David, the king. David the king begat Solomon by her who had been the wife of Uriah. Pangit ang kwento niyan. Pag narinig niyo ang kwento niya ni David at ni nung asawa ni Uriah, si Bathsheba yan, sasabihin ninyo, ayoko na marinig. Hindi ang kalooban ng Diyos. Huwag mo ipangaral yan, baka gayahin lang. No. Dahil mayroon pong consequence lahat ng kasalanan. Hindi ko po dito hina-highlight yung kasalanan. I highlight the grace of God and I highlight also the justice of God. What's the justice of God? Ano yung kasalanan ni David? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Murder. Pagkatapos, kinuha niya si Bathsheba at ginawang asawa. Adultery. Dahil si Bathsheba, hindi pa pala patay, si Uriah, kinuha na ni David si Bathsheba. Sinipingan at nabuntis. At namatay ang unang anak. After magkasala ni David, pinuntahan ni Propeta Nathan si David. Naka-assign si Nathan kasi kay David. Sabi ng Diyos, sabihin mo kay David, dapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagkasala sa kanya. Nagmakaawa si David sa Diyos at siya'y pinatawad. Ang Psalm chapter 51, ang awit ni David after na magkasala si kay Bathsheba. Yung ayon sa iyong kagandahan loob, Ama, akong ito iyong kahabagan. According to your rich grace and mercy. Ang kasalanan ko ay aking kinikilala. Diba? Pero ano ang nangyari kay David? Namatay ang kanyang unang anak, pinatay ng kanyang isang anak, ang kanyang isa pang anak sa pamamagitan ng tabak, ni-rape ng isa niyang anak, yung kanyang isang anak, at inagaw ng isa niyang anak ang kanyang trono at siya'y pinalaya sa kanyang kaharian. At sinipingan ng kanyang sariling anak ang kanyang mga asawa sa itaas ng templo na nakikita ng madla. At tinanggap ni David. At ang sabi niya, ito'y resulta ng aking kasalanan. But then, he was able to recover his kingdom. And God promised him that his kingdom will remain forever and ever. And there will come a king. May darating na isang hari kay David. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na siyang mag-ahari isang araw sa buong mundo. Siya'y muling darating. Namatay ang Panginoong Hesus, pero hindi po siya nanatiling patay. Siya nabuhay na maguli, nakaluklok ngayon sa kanan ng Diyos sa langit, at siya'y babalik upang lupigin ang kanyang mga kalaban. This Jesus Christ, who is the King of Kings and Lord of Lords, came from the line of David. Si David ang pinanggalingan. Namatay ang unang anak ni David dahil sa kanyang kasalanan ito kay Bathsheba. Binanggit. Sino si Bathsheba? Isang babae na guilty rin dahil pumayag sa kagustuhan na kasalanan ni Haring David. Pero sa kabila nito, pagkatapos na mamatay ang kanyang anak, na unang anak nila,
Solomon was born as the second child of David. Ang sabi diyan, David the king begat Solomon by her who had been the wife of Uriah. Solomon is, ang sabi diyan, pinakamatalinong taong nabuhay sa buong mundo, anak ni David. And Solomon was born as the second child of David. And siya ang nagtayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Pinaging isa niya ang lahat ng Israelita noong kanyang kapanahunan. Walang Israel, walang Israelite na hindi loyal sa kingdom. At siya ang sumulat ng Psalms, some of the Psalms, Proverbs, Song of Solomon, and Ecclesiastes na naging bahagi ng Christian Old Testament scriptures. God overruled those evil for good. Makikita natin, no? Ang Diyos pa rin ang naghahari sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng kasaysayan, sa lahat ng tao, masama man sila, ang Diyos pa rin ang gumagawa para yung mga ginawa nila ay maging kasangkapan pa rin ng Diyos para maganap ang kanyang kalooban. And Jesus was born during a time of national turmoil. Nang ipanganak ang Panginoon Jesucristo, ito po'y panahon na sila po ay balisa bilang isang bansa. Wala silang kapayapaan, wala silang sariling gobyerno, wala silang sariling batas na sinusunod. Ang sinusunod nila ay batas ng Roma. Sila po ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang bansa na sinisingil sila ng buwis sa mataas na halaga. Kaya nga galit na galit po sila sa mga maniningil ng buwis. Bakit? Yung mga maniningil ng buwis ang kasangkapan ng Roma para gatasan ang Israel. And during the time of the Lord Jesus Christ, nang siya ipapanganak, si Governor Quirinus ng Judah, na hindi alam na siya pala'y instrumento din ng Diyos, sa kanyang kasamaan na naisip ni Quirino at naisip ng bansang Roma, na lahat ng mga Hudyo ay ililista ang pangalan. Lahat ng lalaki, ililista ang pangalan at papupuntahin sila sa lugar kung saan isinilang ang kanilang ama, mga ninuno. At ang dahilan ay para magkaroon po ng tax. Ang tawag diyan ay ad valorem or property tax sa bagong probinsya, dahil noon ang Judea ay bagong probinsya ng Roma. So kailangan niyang makita kung ilan ang citizens ng Judea at ng Israel sa kabuuan para magkaroon ng ad valorem o property tax na masisingil ang Roma. Kasi nawawala ng, kumbaga, maliit ang pondo. So, kailangan makakuha ng pera. At ito ang galit na galit ang mga Hudyo dito. Kaya si Judas, hindi po si Judas na alagad ng Panginoon. Isang Judas na ang pangalan ay Judas, no? Judas Maccabee. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-revolt. Yung pagsisensus ni Quirinus at pagdadagdag ng panibagong tax. Kasi nagwala sila. Bakit magbabayad na naman kami? Hindi naman kami ninyo. Diba? Tinutulungan ang aming bansa. Tapos ang pera sa inyo lang pumupunta. So lahat ng mga taxable property, gaya nitong building, doon nag-umpisa. Lahat ng building may tax. Let's pray for this building, mga kapatid. Tayo ay may utang sa tax. 28 million. This building is not taxed by the previous owner. And it is not registered in the record of building assessor. This building means it has no owner but us. Salamat din sa Panginoon. Talagang walang may-ari. But we need to pay 28 million pesos. The same with the purpose of yung census sa Israel during the time of David of the Lord Jesus Christ during his birth. And let's pray that God would provide for that 28 million pesos.
Well, the value of the building is 300 million. What is 28 million? Ang usap-usap natin noon, magpatayo tayo ng church, 5 million. Ngayon may utang tayo, 28 million pesos. And the government has the power to have it yung subasta. Kasi 10 taon po, walang bayad ni Singko. At hindi dineclare ang building sa tax declaration. Well, it's God's means for us to really claim the property. Because if it is named in the name of somebody, we still need to have it processed na napakatagal. Yung census na yon ang nag-trigger ng revolt, Jewish extremists, mga zealots. But this very evil census was God's instrument to prove that His promise is true. 700 years bago dumating ang Panginoong Jesucristo at isilang sa Bethlehem, Ephrata ng Juda, inihula na ang kanyang kapanganakan. Ito po ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2, 700 years bago ito nangyari. Itong ating kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya dahilan kung bakit may Pasko Ipinanganak ang tagapagligtas ng lahat ng tao mula sa kanilang mga kasalanan. At tayo may pag-asa na makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang sabi ni Micah 5:2, sa 5:2. But you, Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. But ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat ikaw ang isa sa pinakamaliit sa angkan ng Huda, mula sa iyo ay manggagaling ang isang maghahari sa Israel na ang pinanggalingan ay mula sa walang hanggan. Sino yon? Na pinanggalingan ay hindi tao, kundi ang Diyos, walang hanggan, ang Panginoong Jesucristo. Si Joseph po at si Mary, walang nagawa dahil utos po ito ng gobernador. Lahat ay magpapatala ng kanilang mga pangalan upang ma-determine kung sino ang bubuwisan at kung sino ang hindi, at kung ano yung property nyo para makakolekta ng buwis ang Roma. Pumunta roon gabi, na inabot sila ng gabi pagdating, at wala ng lugar para sa kanila, at may nag-alok ng isang kural ng hayop. Sa atin ngayon, kural ng baboy. Sa kanila noon, kural ng lahat ng hayop. Tupa, baboy, baka, lahat. Sabsaban ng hayop. Kung saan pinapakain ng mga hayop at doon nanganak si Maria. At isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. 700 years before that, inihulan. Kaya po, God overrules evil men and their evil ways. Kahit yung mga batas ng tao sa lupa, yan ay kasangkapan ng Diyos para doon maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi natin maiiwasan ang mga taong masasama sa mundong ito. Kahit saan ka pumunta ka sa lahat ng sangay ng gobyerno, nandyan ang lahat ng corruption. Gagawa lang sila pag may pera. Pag wala, kahit ministerial duty nila, hindi nila gagawin yun. Sorry na lang kayo. Wala kayong pera. Pero hindi tayo makakatakas. Paano magaganap ang kalooban ng Diyos kung tayo aalis sa mundong ito at wala na tayong gagawin? We live in an evil society here in the Philippines. Sa ating bansa, talagang evil ang sosyedad. Evil ang mga tao. Evil ang corrupt ang mga nasa pamahalaan. Rampant. Politicians serve for personal interest. Kaya lang yan naging politiko, kaya yan naging kapitan, kaya yan naging mayor, kaya naging konsihal, kaya yan naging congressman, ay dahil may personal interest sila para magkapera. Upang tayong mga nagbabayad ng buwis, yung buwis na ating napuproduce, yun ang hahati-hatiin nila.
Alam ba ninyo tayo nagbubuwis kahit bumili kang sardinas? Meron po yan na 12% VAT. Yung 12% VAT na yan, ipinatong para sa gobyerno. Added yan na tax. Aside from other taxes. At diretsang pag bumili ka ng sardinas na 12.50, yung 2.50 sa kaba ng Pilipinas pupunta. Akala mo hindi tayo nag-aambag sa kabang yaman? Nag-aambag po tayo. We are making other people rich by means of our taxes that they get from our purchases. Kaya hingi po kayo ng resibo. Pagka kayo bibili kahit sardinas, para masingil sila. Pag walang resibo, hindi po yun masusundan ng BIR. Walang record eh. Pero sa bagay, nakatax na yon sa ano pa lang, sa manufacturer pa lang. When they release the products, meron na yung patong. Kaya pag bumibili kayo ng kahit ano, gasolina, lalo, isa sa pinaka-active commodity at precious commodity, gas. Pamasahe tumataas dahil sa gas. Nagbayad din kayo kasi nagpatong yung driver dahil tumaas ang gas. Tayo ang nagbabayad nun. You should also know how the economy, di ba, runs. So to become an intelligent citizen, to become a responsible citizen, dapat alam natin. The church is being led by people nowadays who have no relationship with God. May mga churches ngayon, kaya lang naging church para, di ba, may mga pastor na kaya nagpastor para magkapera. Ibigay nyo ang tithes, lalo ang G12, halatang halata mo. Yung mahirap na ng tao, sila na nga ang mahirap, miyembro ng church, bugbog sarado na sa taxes ng gobyerno, hirap ng buhay dahil sa mahal ng bilihin. Pagdating sa church, yung 10% nyo, pag di nyo ibinigay, susumpain kayo ng Diyos. Sabi nga ni Bodhi Bocam, sabi niya, bakit kaya itong mga false prophet, false teachers, false pastors na to, hindi na nga nagbabayad ng tax, hindi na nga sumusunod sa gobyerno to eh. Di ba kasi walang taxes yan eh. Yung tax mo ba, itatax pa yan? Hindi na. Pupunta sa kanila, and then sabi niya, bakit hindi pa ito pugnawin ng Diyos? Parang breath of fire. Patayin na lang lahat. Kasi ginagawa pang ang church ay instrumento para magpayaman eh. So instead na dapat ang church ang tutulong sa nangangailangan, ang church ang tinutulungan at pinapayaman itong mga leaders ng church. Yung mga denomination, kaya lang naman yung binubuo para magkapera eh. Bubuo ng isang grupo. Para makahingi tayo ng tulong kay gobyerno. Ay kurap nga ang gobyerno, hihingi ka ng tulong sa kinurap. It's a problem. Para mapansin tayo ng gobyerno, bumuo tayo ng Philippine Council of Evangelical Churches. O di ba, marami na tayo. Pabango tayo sa mga politiko. At lalapitan tayo ng mga kandidato. Kapag tayo nakilala ng mga kandidato, pwede na tayong pumunta sa isang politikong mayaman na yumaman dahil sa kasamaan at hihingi tayo ng tulong kasi magtatayo tayo ng church. It's a problem. Pero yung itatayo daw na church, hindi naman church pala, kundi headquarters ng mga bishops. At gagawa tayo ng mga bishops kasi mabango ang salitang bishop sa Pilipino. May pumunta kahapon na client dito, nagpapatulong. Member ng tribo. Sabi ko, kayo po pala, sabi niya, kayo pala pastor din. Opo, ako po yung pastor din. Anong denomination nyo? Wala po akong denomination. Kami po ay, independent. Sinong bishop nyo? Wala po kaming bishop. Hindi po kami nag-adala-dala ng mga bishop, obispo, mga cardinal. Wala po yan. Simple lang po na pastor. Ayaw po namin ng mga ganyan-ganyan titulo. Kasi wala naman pong silbi yung titulo kung hindi mo naman pa. Di mo nga maipamuhay yung iyong pagkakristyano, tapos nagpapa-obispo ka pa. Hindi na siya nagtanong. Sabi niya, mukhang kakaiba to. We live in an evil society. Jesus Christ lived and he was born under the evil society. But yet, yung evil society na yan, kaya pong gawin ng Diyos ang kanyang kalooban dyan. Sa ilalim niyan.
Wala pong sphere ng society. There's no sphere of society, of culture, in history that God has no power over them. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos dumadaloy sa sistemang masama. Na kahit masama pa yung system na yan, ang Diyos pa rin ay kayang ganapin ang kanyang kalooban dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. And that's what the text is teaching us. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kaya kang baguhin ng Diyos at kaya kang gamitin ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mga hinirang. At kahit ano pang sosyedad ang pinanggalingan mo, kahit ano pang pinuno ng gobyerno ang namumuno sa iyo, God is able to use those evil men so that He overrules their evil deeds for good of those who love Him. God used the kings who are not believers, like Nabucodonosor, para gawin ang kanyang kalooban. Si King Cyrus, para ganapin ang kanyang kalooban. Si King Cyrus ang nagpabalik sa mga Israelites mula sa pagkabiyag. Pero siya ay hindi tunay na mananampalataya. Pero ginamit ng Diyos para ang bansang Israel ay mabuong muli at maging isang bansang muli na nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Ganon din po ang iglesia. Ang sola scriptura is not just an ordinary church. We are being used by God so that His purpose on earth will be fulfilled. Shall we leave this earth to be able to live for God? No. Tayo ba'y mamamatay na? Mamatay na tayo, magpakamatay tayo kasi ang lahat dito sa mundong ito ay may halo ng kasamaan. Hindi tayo dapat mawala sa mundong ito. We are here to become salt and light and to teach evil men that God still rules, that God overrules their evil ways for His good, for the good of God's elect. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga personal na buhay, sa iyong iglesyang ito, sa Sola Scriptura Christian Church, upang patuloy po na magamit mo para ganapin ang iyong kalooban dito sa partikular naming lugar sa Pilipinas, sa Maynila at sa maaabot po ng aming pong ministeryo. Salamat po sa iyo po ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan Ama ng iyong anak na si Jesus. Amen.